Hello po, magandang araw sa inyong lahat, mga followers, mga visitors sa aking Facebook page, YouTube channel. Magandang araw, no? Sa previous vlog ko about sa kamag-anak, happy po ako kasi ang dami nanood, 1,700 plus, no? Yan yata ang medyo nag-viral kong post, no? Um, Maraming nakarelate, no? So, ano bang topic natin for today? Well, gagatasan ko talaga about kamag-anak, no? Kamag-anak pa rin, no? Pero ito, may moral lesson po ito, no? Nangyari sa akin, sa mga kakilala ko. Okay. I have a close business associate na ang kanyang kamag-anak mahal siya, pero very exceptional, kaunting mga sitwasyon na close sa kanya, no? As much as possible, kung pwede lang, wag na wag humingi ng tulong sa kamag-anak. Bakit ko nasabi yan? Napakasimple lang po. Kung mag-away kayo, susumbatan kayo sa itulong ng kamag-anak nyo sa inyo. Well. For my case, I have medyo bata-bata pa ako sa edad, no? Less than 30 yata. I try to approach one of my kamag-anak. I will not say specific kung tiyahin or pinsan, na basta kamag-anak lang, no? Humingi ako ng tulong kasi hindi pa mature ang pag-iisip ko, wala pa akong diskarte sa buhay, no? Very young, inexperienced. Kung sasabihin ko, wala talaga, no? Walang karanasan, yon, pinaka-importante talaga, hindi lang talaga talino, i-diskarte din eh. And then how you carry yourself with different people, how you face obstacle, no? Magiging natin yan through experience eh. And other people na gusto talagang tumulong sa iyo, and then bad experience also. Okay. Maraming nag-enjoy siguro sa nanonood sa mga episode natin about relatives, no? So, ano lang natin, isa-isahin lang natin. Again, I will not mention any name, no? Tapos na yon, more than 20 years na yon or 25 years ago, no? Pero ito, may mga moral lessons pa ito eh. Humingi ako ng tulong, mag-apply ng trabaho kasi nag-ano din na eh, nagsasabi din siya, marami daw siyang kakilala, bla bla bla, no? Marami siyang pera, bla bla bla, kung ano pa diyan, no? Siyempre ako naman, malapit daw kami sa kanya. Okay, tutulungan kita. Diyos ko Lord, wala naman pala. More on drawing lang, no? Moving forward, after several years, nakapaghanap po ako ng trabaho sa sarili ko pong diskarte, no? Walang tumulong, walang kakilala, nakapasok ako. Looking forward, masasabi ko, mas maganda pa nga hindi niya ako tinulungan kasi kung may mga kakagulo sa pamilya, wala siyang masasabing na kung hindi ako tumulong kay Jack, hindi yan nakapagtrabaho sa government or sa private, wala siyang maisusumbat. Not unless gumawa siya ng storya na hindi totoo, no? Mabuti na lang, no? Mabuti na lang na hindi na materialize, no? May isang ding case na kakilala ko. It so happen na medyo siguro nahirapan sila during that time. Humingi rin ng tulong sa na-share po ito ng matalik kong kaibigan sa kamag-anak na pwede bang humiram ng pera pang tuition ng anak ko. Babayaran ko lang kung may sahod na ako. Kamag-anak din. Alam niya ang kanyang kamag-anak ay malaki ang sahod sa isang malaking government control corporation. I will not say that, no? Kung anong government control corporation. Ang nangyari, bukas ng exam, pinapakita niya pa, no, ang kanyang passbook na hundreds, thousands of pesos. Hindi naman pala tumulong. Actually, hindi naman responsibilidad na tumulong, pero kung tignan niya, nasa bingit ng hindi naman kamatayan, bingit ng disgrasya na hindi makakuha ng final exams ang anak ng kakilala ko. Ayaw talaga tumulong, no? Kahit may nagbabrag sa maraming siyang pera. Alam nyo guys, no, kung saan lumapit sa kanyang
kaibigan, ang kanyang kaibigan during that time, walang kapira-pira, sinanla, no, ang kanyang alahas para ibigay yon sa kakilala ko at makakuha po ng examination, final exams ang kanyang anak sa kolehiyo. Kasi during that time, wala pang law na na you can get na exam kahit hindi mo makita ang grades mo. Hindi ka talaga pakukunin ng exam sa isang malaking university dito sa Bacolod kung hindi ka nakapagbayad. So, nakakalungkot isipin na kadugo mo, valid reason naman na humingi ng tulong para sa examination ng bata, and then you are just bragging around na marami kang pera, hindi ka makapagbigay ng konting konsiderasyon na pautangin. Actually, binayaran din yun ng kakilala ko ang kanyang kaibigan agad-agad pagkakuha ng salary. Napakalungkot, no? Pero alam yung nangyari, ang estudyante na kumuha ng final exam, by God's grace, no? And swerte din, nandoon na sa abroad, no? Europe yata, no? Maganda na ang trabaho, very successful, at saka ang hindi nagpairam na kamag-anak nila, wala na, parang wala na silang connection. Okay? Wala na talaga. So, hindi naman yon tinatawag na revenge, no? Siguro na-realize din ng kakilala ko at sa kanyang anak na wala namang kwenta makipag ayos sa ganitong mga tao, no? Sana kung ayaw yang pahiramin, wag yun na ipapakita ang kanyang ATM card or passbook na maraming pera, and then medyo paasahin na tutulungan, hindi naman pala. So, yun nga eh. So, dapat talaga, kung mga ganon na mga sitwasyon, sa akin lang dapat proper planning sa finances, no? Mag-allocate po ng kahit 1,000, 2,000 pesos just in case na may final examination, may huhugutin ka na pambayad at huwag ka nang humingi ng tulong sa kamag-anak. Okay? Yun ang magandang advice ko na masasabi. At saka sa aking karanasan, mabuti pa nga ng mga tao na walang blood related sa'yo, tinutulungan ka pa. I have a business, may boss po ako, no, sa Maynila. Binibigyan pa nga ako ng pera kung kailangan ko eh. Well, in return, nagtatrabaho din ako sa kanila. No question asked, no, basta tumulong lang. Kung magkita kami, ay nako, kayo lang mahiya, no, marami talagang binibigay, no, pagkain, busog na busog ka, no. Not related yun sa akin, ha, walang karelasyon kahit 1% of blood, no, wala. Kahapon nga ang aking kaibigan, no, malatali kong kaibigan, natutulog ako, pinadalan pa ako ng juice, no. Hindi ko yan kamag-anak, ha. Matalik na kaibigan, no, natutulog ako. Hindi ako humingi ng pagkain, pinadalan ako, no. So, yun talaga eh. As much possible, kung wala talagang kayong tatakbuhan, mas mabuting pa tumakbo kayo sa mga kakilala nyo na lang, wag na lang sa kamag-anak. Meron naman kamag-anak na mababait, very understanding and loving, pwede yun, pwede kayo dyan makahingi ng tulong, pero as much possible, wag na po, no. Alam ko maraming talaga makapag-relate sa vlog natin dito, no. Sa akin, sa ngayon, kung may kamag-anak o kakilala, mag-unfriend sa akin sa Facebook, okay lang, wala naman akong pakialam, no. Marami naman nag-friend request, nagpa-follow sa akin. Yun lang po guys, sana po may napulot po kayong aral sa video natin. Please like, share, and follow me in my Facebook page. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys!